administration, ha? Itong latest, ha? Hindi na kasing corrupt dati, no? Dati corrupt talaga. Bigyan ho muna natin ng masigabong palakpakan itong si Busita bago ho natin banatan. Kesyo, mas matindi daw ho ang korupsyon nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Ibang klase ho itong si Busita. Tanungin ho natin siya, baka alam ho niya yung 777 scheme diyan sa House of Representatives. Mantakin nyo, pinagtatanggol niya tong administrasyon na to. Nagmahala ng bigas, gulay, produktong petrolyo at talagang talamak na kriminalidad at pagbaha ng illegal na droga sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Pero mas matindi daw ang korupsyon sa nagdang administrasyon. Palakpakan pa ho natin ng isang beses itong si One Rider Party List Representative. Pero bago ho yan mga kababayan, at dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin itong pinaka-latest na interview nitong si Mayor Benjamin Magalong. Mabilis ang announcement ho muna tayo mga kababayan. Hindi na ho tayo dadalo sa gaganaping rally ng mga kababayan nating INC. Pero susuportahan pa rin ho natin. Iko-cover pa rin ho natin dito sa PH Update. Pero hindi na ho tayo personal na pupunta dyan sa Quirino Grandstand. Good luck na lang ho sa mga kababayan nating INC. Nawa maging mapayapa ang gaganaping pagkilos dyan sa Quirino Grandstand at sa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas sa darating na January 13. Mag-ingat ho yung mga dadalo at yung mga nagbabalak na pupunta ng Maynila para makipag-participate dyan sa malawakang peace rally na yan. Mag-ingat ho ang bawat isa. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito kay kanino ba? Kay Busita ho muna tayo, tapos dito ho tayo kay Mayor Benjamin Magalong. Ito, pakinggan ho natin ano ho ba ang caption nitong si Showbiz Fanatic sa video niya na to. Matapos sabihin mas corrupt si FPRRD kaysa kay PBBM, Busita binoykot ng DDS. Naku, ano na ho yan? Yang one rider na yan, hindi na mananalo yan. No, marami ho tayong mga party list na ikakampanya dito at hayaan ho natin pumili ang ating mga kababayan. Panigurado naman pagka kahit alin dito sa mga party list representative na to, wala hong talo yung mga kasama natin dito sa PHFD. Kahit alin dito ang kanilang piliin. Ang ano lang ho dito mga kababayan, manluloko ho yung one rider na yan eh. Ano ho ba ang naiambag ng one rider na yan para doon sa mga rider? Sige nga, maliban doon sa pagsisiga-sigaan nitong si Busita sa daan pagka merong nanghuhuling mga pulis at inuhuli lang yung mga naka four wheels yung mga motor, hindi hinuhuli. Maliban doon, anong nagawa ng one rider na yan? Maliban sa pag-iepal nitong si Rog Gutierrez diyan sa mga hearing diyan sa House of Representatives. Yan nga si para ho yan Lito Lapid 2.0. Yang si Colonel Busita. Huwag nyo hong iboto yan. Inutil yung one rider party list na yan. Marami hong party list na pwedeng pagpilian maliban dyan sa walang kwentang party list na yan. Pakinggan natin to mga kababayan. Ito talagang si Busita. Matalino man ang matching. Ngunit kapag sa kasinungalingan, sila'y tiyak na mabubuking. Matapos panindigan at sabihin ng harap-harapan ni Colonel Busita na mas kurap raw ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming DDS, binasag ang katahimikan at binoykot si Congressman Busita. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging comparison na ginawa ng One Rider Party List Representative na si Colonel Busita kung saan sinabing mas talamak raw ang korupsyon sa pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaysa sa pamamahala ng ngayong Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Bukod sa pinagtawanan, halos hindi paniwalaan ng maraming die-hard Duterte supporter ang mga sinabi ni Colonel Busita kung saan ayon sa kanya, mas marami raw ang pagnanakaw sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Ang kapal ng mukha nitong si Busita, no? Talagang ibang klase utong mama na to. Ang party list naman ho nila, naging kasangkapan lang ni Tamba para siraan ang mga Duterte. Sa bagay, ano nga namang matinong sasabihin ng mama na yan, gayon yung kasama niya sa party list, itong si Rog Gutierrez, walang humpay ang pagbira dito kay Vice President Sara Duterte. Paninira sa mga Duterte. So anong gagawin niya? Kaya ang tanong dito,
Busita, alam mo ba yung 777 scheme? Yun ang sagutin mo. Kaysa sa panahon ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, binoykot siya ng maraming DDS online at sinabi pang hindi na raw nila iboboto ang minsan ang hinangaan nilang kongresista sa Kongreso. Batay sa kanilang naging statement. Naku, Busita, markado ka na ng mga DDS. Napakarami pa Markado namang ka na. DDS sa Visayas at Mindanao at may ilan pa sa Luzon. Nako! I vote you before, Sir Busita. Sa totoo lang, idol kita. But now I watch this, very disappointing po ako, sir, sa inyo. Very sad. Wow, iba talaga ang pera maglaro. Magbago talaga ang ihip ng hangin. Vote for you, Busita, and especially for One Rider Party List. Isa rin pala tong hindi mapagkakatiwalaan. Urado na yan kahit sa senador. Biglang liko si Angkol. Panalo na, natalo pa. Angkol. Matatandang nag-ugat ang lahat ng demoni galit at pag-aklas ng maraming die-hard Duterte supporters sa pagsuporta sa kandidatura. In the first place, wala yan sa mga sinusuportahan ng mga Duterte. Kasi hindi ho natin nakitang nagpakita ng suporta yang si Tatay Digong dyan sa ano na yan, dyan sa busita na yan, no? Walang kwenta ho yung party list yan, yung one rider, ginamit lang ho yung mga rider para ano. Rider ho tayo at isa ho tayo sa mga nabudol niyang busita na yan. Pero hindi ho natin binoto. Ano bang binoto nating party list nung ano, nagdaang election? Party list, ano tayo ni? Basta, kay, ano yung kay Tatay Digong ano natin binoto? Ano ba, yung Duterte party list? Duterte Youth ho ata. Ano bang binoto natin nun? Kalimutan na ho natin. Pero sa susunod na eleksyon, huwag niyong iboboto yung one rider na yan. Pero we show sambayan na yan. Kaya, ilang beses ka bang sumama sa sortie nitong si Roger Gutierrez, tanungin mo. Ilang beses siya sumama doon sa sortie nitong si Tambaluslos? Ng One Rider Party List representative at now senatorial candidate na si Colonel Busita nang itanggi o pasinungalingan nito na hindi raw niya sinabi na mas kurap ang nooy pamahalaan ni President Rodrigo Duterte kumpara sa pamumuno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit nang maglabas ng resibo ang maraming GDS online, dito na nakalaboso ang representative ng One Rider Party List. Dahil dito, kumalat din sa social media ang naging revelasyon ng General Secretary from the Riders of Mindanao and Mindanao Motorcycle Riders Alliance at ang affiliate ng the Philippine Advocates for Road Safety na si Teresa Patinte, kung saan isiniwalat ng buong tapang at katotohanan ang controversial issue na kinasasangkutan hindi lamang ni Colonel Busita kundi ng kapwa One Rider Party List representative at miyembro ng Young Guns, ang kontrobersyal na mambabatas na si Congressman Roger Gutierrez, ang isa sa mga tila bumabatikos kay Vice President Sara Duterte na ngayon inaakusahan ng maraming miyembro ng One Rider Party List na ginagamit lamang raw ang kanilang samahan para makapwesto sa pamahalaan. Narito't panoorin. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration. Hindi, Brad. Sabihin mo, naduwag ka lang. Naduwag ka lang. Dahil sinugod ka na ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ang kapal ng mukha mo, no? Ang kapal ho. Madami yung mga taga-suporta ni Tatay Digong ang sinuportahan ng mama na yan nung nagdaang election. Pero ngayon, hindi na ho makakapanloko kung walang yung busita. Kumpara sa Marcos administration. Hindi ko sinasabing alam niya yung 7-7 scheme, ha. Gusto ko ho siyang tanungin kung alam niya yung 7-7 scheme. Magkaliwanagan ho tayo dito sa video na to. Baka sabihin na, fake news siyang fake news siya si ganyan. Sinasabi, alam ko yung 7-7 scheme. Hindi. Gusto natin siyang tanungin kasi iba na yung tono mo, bro. Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Kasi wala naman akong naging position noong Duterte administration na para sabihin ko na may problema o sabihin natin mas kurap. By the way, in fairness dito sa administration, itong latest, hindi na kasing kurap dati noon. Dati kurap talaga. Ngayon, yung budget ng facilities ng buildings, construction, nai-utilize na properly. Unlike before. Ayun o mga kababayan, waliwanag pa ho sa sikat ng araw na
gina-jamming tayo nitong busita na to. Nakita nyo mga kababayan? Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kasamahan ko sa Riders of Mindanao. Magandang araw, magandang tanghali, hapon Riders of Mindanao, yung Brad. po be, o anumang oras na napanood nyo itong video na to. This is your General Secretary po pala from the Riders of Mindanao, as well as Mindanao Motorcycle Riders Alliance, and also affiliated with Philippine Advocates for Road Safety. So buong Pilipinas po ito. Paunang paalala lang po pala, and disclaimer na lang din, nobody asked me to do this video. Nobody from my friends or from my leaders, from my advisors, sa mga elders po namin. Sorry po if I immediately posted this video. This is just my personal sentiment. And I am not doing this na, this is just my personal sentiment lang din talaga. And as a leader, as a General Secretary for the entire Riders of Mindanao, gusto ko pong sabihin at gusto ko pong klaruhin, marami po akong gustong itanong at marami po talaga akong gustong maintindihan. Kasi nga alam naman natin lahat na marami na sobrang nangyayari sa bansang to na hindi natin maintindihan kung sino pa ba ang dapat paniwalaan, sino pa ba ang dapat na pagkakatiwalaan, at saka nalalapit na rin yung eleksyon kaya nagdo-double time na rin yung mga politiko. 'Di ba? Aminin natin lahat, ganun naman talaga yung kalakaran. Even from my family, even from my roots, ganun po yung nangyayari noon pa man. But I am not here to tell the story about myself. I am here to tell a story about what happened. Kasi in behalf of the leaders, kasama na po ako doon. Ginamit rin po ako. At naiinis po ako ngayon sa mga natatanggap ko at mga nalalaman ko. Ayoko na sana itong gawin kasi unang-una, yung apolitical ka, tapos non-partisan, wala kang pakialam sa mga mangyayari, pero yung madadawit ka, mismong ikaw madadawit ka sa issue na hindi mo man lang ginawa, hindi mo alam na mangyayari pala to, hindi mo in-expect, yung parang expect the unexpected nga talaga sa mga pangyayaring ganito. Yung wala kang pakialam kung ano yung issue ng mga nasa politiko ngayon, pero hindi na pwedeng hindi makialam eh. Kasi lahat tayo dito sa buong Pilipinas, apektado na tayo. Totoo ho yan mga kababayan, no? Kung pwede nga lang, wag na lang makialam eh. Kaso hindi ho eh, apektado ho dito yung kinabukasan ng mga anak natin, yung mga pamangkin o kung sino man dyan ng kamag-anak natin dito sa mga nangyayari. Ngayon, feeling ho nila yung mga medyo malayo sa politika, ayaan nyo yung politika na yan, maingay talaga yan, magulo talaga yan. Pero hindi nyo ho nalalaman, lahat ng ginagawa ng administrasyon na to sa mga susunod na panahon, napakalaki ho ng napakalaki ho ng epekto sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Kaya kung pwede ho kayo makialam kahit sa social media lang, makialam ho kayo. No, kasi pagka yung utang, yung mga inuutang ng administrasyon na to, hindi naman ho babayaran ni Marcos Jr. yung mga yon. No, at yung pagbabayad ho doon, hindi naman ho uutangin ngayon babayaran sa susunod na taon. Hindi ho. Yung pambabayad ho nun, baka tapos na ho yung 3 administrasyon. Binabayaran pa rin yung ginagawang pangungutang ng administrasyon. Kasalukuyang administrasyon na to. At ang magbabayad ho nun, yung mga tayo, yung mga working class, yung mga anak natin, yung mga magiging anak ho nila, kawawa ho dahil sa kapalpakan nitong Marcos na naman naluluklok na to. Sa susunod ho, wag na ho kayo magpabudol yung mga nabudol noong 2022 na kuti. So this video is actually, this goes straight for you, One Rider Party List, lahat kayo at sa RSAP. And to you also, Honorable Congressman Colonel or Retired Colonel Bonifacio. Alinawin ko lang ho, dun sa gusto ho natin dumalo. Kaso, lately ho kasi, sa mga napapanood ho doon sa rally sa Monday, lately ho kasi, personal yung naging reason natin kung bakit medyo hindi na ho tayo makikipag-participate sa rally. Personal ho. Pero kung gusto niyo pa rin dumalo, ho yan kayo call niyo ho yan kung gusto niyo dumalo sa rally sa 13. Pero tayo susuporta tayo dito sa bahay. Pero sa mismong venue, hindi na ho tayo pupunta. Yun hong malinaw doon. Sa Busita. And sa mga kasamahan nyo din po ng mga Mindanao RSAP coordinators nyo. Again, I am not doing this video. Walang ibang nagsabi sa akin ito, kundi personal sentiments ko po ito. Kasi ayaw na ayaw ko po yung ginagamit yung mga riders eh. Ayaw na ayaw po naming lahat, sino ba naman ang gustong gamitin
para sa pansariling interest nyo sa mga ginagawa nyo. Sumasakit ulo ko sa mga ginagawa nyo. Bilang naman siguro ako, marami tayo. Halos lahat ng mga Pinoy na nasa Pilipinas ngayon, kaka 2025 lang eh. So actually, there's may mahabang video may mahabang conversation kasi dito sa namin, sa GC nung December 31st. Teka lang, tingnan ko muna. So yeah, greetings po kasi yun dun sa loob ng namin, GC dito sa Mindanao, yung mga overall leaders, kasama na rin yung mga RSAP coordinators, yung mga leaders namin from different clubs and different regions, yung mga regional coordinators namin. So syempre, we are sending greetings, we are sending wishes, well wishes sa bawat isa. And then there comes this biglang may sumingit na chat. Ayoko mag-name drop kasi ayokong may madamay or ayokong, alam niyo na. So I'll try my best to I'll try my best na sabihin tong mga impormasyon na to na wala akong masasabing mga pangalan. Pero yung question ko talaga is para sa inyo. Congressman Rog Gutierrez, Congressman Colonel Busita, at sa inyo, lahat kayo sa One Rider Party List at RSAP. So ayun, uumpisan ko and I'll try my best na iiksian ko yung kwento pero parang medyo mahaba-haba. So pagpasensyahan niyo po ako. Nung New Year's Eve, may isang message na sumingit dito. Hindi kasi siya buo, hindi siya wala siyang specific na anong klaseng request na to. Kasi ang pagkakasabi niya lang, alam mo kung sino ka. Ayoko talagang i-name drop kasi isa tayo sa mga leader eh. Na ayokong may mabash, ayokong may madawit na name, ayokong may madrag na pangalan dito. So, eto na nga, nangyari na. So medyo parang nakikita niyo yung aura ko na medyo inis ako ngayon, pero mamaya sasabihin ko kung bakit ganito yung approach ko sa message na to or sa video na to. So ang pagkakasabi sa chat is Bisaya, tatagalugin ko. Request si Colonel Busita, inig abot niya sa Davao. So ang sabi dito, nag-request si Colonel Busita pagdating niya dito sa Davao. So since the message is not complete, so tinry kong i-confirm. Hindi ko sa GC sinabi, hindi ko sa GC chinat, hindi ko yun sa GC inas. I personally messaged this person para maliwanagan ako kung anong request ba ang sinasabi niya about kay Colonel Busita. So we exchange message, maayos naman yung pag-uusap namin, nagpakilala ako, and sinabi niya kung sino yung kung ano yung klaseng request na yun. So dun sa conversation namin, dun ko na confirm na kamag-anak niya, staff ng One Rider Party List. And I know, staff daw, hindi ko alam kasi hindi niya sinagot yung tanong ko eh. Kasi kinonfirm ko if this person is staff ng One Rider or ng RSAP or kaninong staff ba to. Kasi they are confirming that last December 28, tumawag daw itong hindi ko alam kung si Colonel Busita mismo yung tumawag sa kanya, sa'yo, yung ka-chat ko. Kung si Colonel Busita ba tumawag sa'yo or yung staff ba na kamag-anak mo. Na December 28, tinawagan ka na gusto daw pumunta dito ni Colonel Busita requesting for convoy. So hindi pa dito nag-start yung parang nagko-confirm pa kasi muna ako eh kasi ayokong parang mainis, ayokong parang mag-isip ng kung ano-ano kasi it's been 3 years na kinimkim ko to and it's been a long time na gusto kong sabihin to sa lahat sa inyo nang malaman nyo ang katotohanan. So ayan, sa GC, dun sa loob ng GC, pagkatapos namin mag-usap nung person na to na contact daw ni Colonel Busita, nagtanong na yung mga BODs, yung mga board of directors namin, yung mga leaders namin dun sa loob. So, they're asking regarding unsa na support, anong support yun? And then, some of the leaders are now starting to ask. So, sumagot naman. Kinonfirm dito, convoy daw, ingon iya ha, inig abot Davao. So, hindi siya masyadong maayos na pagkakashot. So, in my understanding, Colonel Busita is requesting for a convoy. So, after we had a conversation with this guy, isa sa mga tao ni Colonel Busita na syempre, mga tao nyo sa opisina nyo, tao nyo sa team nyo, tao nyo sa grupo nyo. Chinat ko. Hindi ako nireplyan. Bakit nga ba hindi ka nagre-reply? Bakit nga ba, hindi ko alam, busy kasi, okay. So, it's New Year kasi. So, ayokong basagin yung panahon. Ayokong basagin yung panahon na nagse-celebrate kayo, but at least man lang na nag-iwan ako ng message. It's okay if you don't want to reply on that day kasi nga holiday. And then baka busy kayo, marami kayong ginagawa. Pareho naman tayo, marami tayong ginagawa. Lagi naman kayong maraming ginagawa kaya hindi niyo na kami nare-replyan eh. Hindi niyo na kami dito nare-replyan sa mga tanong namin sa inyo. So ayun na nga. Since hindi niyo ako nireplyan or hindi ako nireplyan nung tauhan niyo sa RSAP at saka hindi ko alam kung ano na yung status nyo with your One Rider Party List. Ito yung gusto kong klaruhin eh. One Rider Party List, ano ba talaga yung plano nyo sa amin
Kasi, unang-una sa lahat, hindi naman kami lumapit sa inyo. Kayo ang lumapit sa amin. Pumunta si Colonel Busita dito noong February 2022. Kasagsagan yun ng ginagawa naming charity for Typhoon Odette sa Agusan del Sur sa Sibagat. So, noong mga panahon na yun, napaka-busy namin lahat. And then, timing na nagpalabas kayo ng statement na mag-iikot-ikot kayo dito sa buong Pilipinas at saka nasama yung Mindanao. And then, ayun, sobrang saya namin lahat. Kasi of course, si Colonel Busita na nakilala namin na yung slogan nyo na pagtama, kampi-kampi tayo. Sorry for my expression. Kasi parang naririndi akong naiinis ako kapag naririnig ko yung mga ganyang salita na hindi ko alam kung ano mga tumatakbo sa isip nyo. So lumapit kayo dito sa amin sa Mindanao, nanghingi kayo ng support. And yes, aaminin namin, kasalanan namin, hindi kami nag-research ng maayos kung sino ba naman yung mga taong nasa background ng One Rider Party List na yan. Kasi ang dami yung connection eh. Malaman-laman lang pala namin, Congressman Gutierrez, you are actually affiliated with those people pala. At saka, Ako, may mga ano pa kayo dyan sa house, yung mga hiring-hiring na ginagawa nyo. Dinadamay nyo pa yung mga taong walang kaalam-alam, yung mga taong nagsuserve ng maayos dito sa bansa natin. ako po. Tapos itatry nyo pang i-contact yung mga lawyers, yung mga abogado na tahimik na nagseserbisyo ng matagal sa opisina ng Vice Presidente natin. Hindi pa siya vice noon. Kilala ko po personally yung mga taong pinangko-contempt nyo. I mean, not Attorney Zuleika, but the two, yung ayoko talaga mag-name drop eh. Nakakainis. Sige, for the sake na lang na ginawa ko na to eh. Actually, Attorney Shine Fajarda and Kuya Edward Fajarda is one of our closest sa ministry before, because magkasama po kami na nag-outreach kami before sa sa community namin. And kami po yun magkasama nung 2016 na for the whole straight 1 month mahigit. 1 month mahigit yun. Every madaling araw, alas 3 ng madaling araw, gumigising po kami. And then we prayed in front of our, sa Rizal Park, sa San Pedro Square. So doon po namin hiniheld yung pagdadasal sa madaling araw. We sang songs of praises and then kasama po doon yun. So, alam mo yung sakit na mararamdaman mo na, yung mga taong kilala mo, yung mga taong nagsaserve ng totoo, may genuine heart in serving the community, the Philippines, this country. Madadawit, madadamay at mabibigyan ng mga ganitong paratang ng mga totoong kriminal at magnanakaw dyan, na nakaupo pa mismo sa gobyerno, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. So, ayun na, nadala na ako. So, let's go back to the issue. Ngayon, bakit ako galit na galit sa One Rider Party List? February 2022, maayos po namin kayong tinanggap dito. Maayos po namin kayong kinausap. Colonel Busita, face-to-face, nag-usap po tayo. Remember? You went here, na-surprise po kami. Pumunta po kayo dun sa lugar kung saan kami nagbebenta ng merch. At saka saan kami nagde-display every night. So, nagulat kami dumating kayo. Kasi binitbit kayo ng kasamahan namin, isa sa mga leader namin na isa ding naghirap. Nagkaroon ng problema, binaliwala ang personal niyang panghanap buhay para masamahan ka dito. Kilala mo kung sino yon. Alam mo po, Colonel Busita, kung sino yung binabanggit ko ngayon. Muntik ka na po silang maghiwalay ng asawa niya dahil lang po mas pinili kayong suportahan dito at matulungan kayo. Pero anong ginawa nyo? Sa loob ng 3 taon, wala kaming hiningi sa inyo. Hindi naman kami lumapit. Kayo naman yung lumapit dito sa amin eh. Wala kaming hiningi sa inyo, ni singkong duling. Kayo yung nag-offer na tutulong kayo for the medical assistance for the riders and their families when it comes to medical assistance. So it's the same, parang lingap lang din. DSWD, magbibigay ng GA o yung guarantee letter. So para sa akin, hindi naman yung tulong na ibibigay nyo, parang manggagaling lang din sa budget ng taxes ng taong bayan, which is lahat naman ng Pilipino or lahat naman ng member siguro ng nasa riding community nagbabayad din ng tax. So nanggaling rin sa amin yung perang yun. It's just a guarantee letter na hindi ko alam, yung guarantee letter na pinagsisend ko tsaka yung mga request na pinagpapasapasahan nyo kung kahit saan-saan, wala po kami natanggap. Tsaka ito pang pinaka nakakainis ha, kasi yung mga RSAP coordinators nyo dito, isa sa mga leader namin dito, at saka ako, naparatangan po kami na kung sa Bisaya pa, inugi-ugom na mo ang kwarta din
kinain or kami lang yung nakinabang sa pera na pinadala dito para sa medical assistance. Hello! Nakakahiya kayo? Nakakainis po kayo. Tumigil po ako sa pagsuserve sa community namin, though we are an NGO, a non-government organization, but mas malaki pa po ang contribution ng mga riders kaysa sa inyong mga magnanakaw kayo sa gobyerno. Kung alam nyo lang kung anong paghihirap na ginawa ng mga riders, mga kapatid naming riders dito, alam ng mga leaders yan. Iinis ako. Nangangati yung ilong ko. Alam ng maraming leaders yan. Sorry, parang ano kasi. Nagtatrigger yung rhinitis ko. So, yun. Alam ng maraming leaders dito sa Visayas at sa Luzon. Lahat ng clubs, lahat ng mga nasa riding community, we do our own efforts, we shell out our own money, we do our own efforts to help the community. Meron kami mga projects sa community service, cleaning our nagko-community activity, tree planting, cleaning our beaches or shorelines, lahat yung mga ginagawa namin mga activities na ganyan para may ma-contribute naman. Pero we are the least people na hindi pinapansin at lagi kami nadi-discriminate. And you know, Congressman Busita, we are so happy nung nalaman namin na tumakbo ka bilang representative ng One Rider Party List, which we thought na ikaw yung front runner, ikaw yung nasa front line. Malalaman na lang namin na may isang Rog Gutierrez pala na tinuturing ni VP Inday na isa sa mga young guns. Nakikialam ka pa? No? Hindi ka namin kilala, Rog. Attorney Rog, hindi ka namin kilala. With all due respect, hindi ka namin kilala. Wala kaming kilalang Rog Gutierrez inside the riding community or whoever those people na gusto namin suportahan. Malalaman na lang namin na may mga connections kayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Tapos kami pa yung mababahira ng kasalanan ngayon kasi hinahanapan kami ng sinisingil kami ng mga nasa riding community, ng mga pasyente ng pamilya kung nasa na ba yung tulong na pinangako nyo sa aming lahat na hindi naman namin hiningi sa inyo. Kayo ang nangako pero hindi namin hiningi. Tsaka kayo yung nagbigay sa amin ng information, di ba? Na nagulat na lang kami. Tumawag yung kasamahan nyo sa One Rider. Tumawag dito sa isang leader namin sa Butuan. Tapos pinapunta pa ako dun sa sa anniversary nila kasi may importanteng sasabihin. At yun nga, natuwa naman kami nun kasi at last, merong madali ang aksyon ang mahihingan namin ng tulong kapag may mga pamilya ng riders at saka may mga riders na kapag nadisgrasya, agad-agad kami makakakuha ng medical assistance at madali na lang namin matutulungan yung pagbibigay ng sa kanila, which is dito sa Davao hindi naman mahirap gawin yan kasi may malasakit po kami. Madali po kami makakalapit agad-agad kay Senator Bongo tsaka dun sa ibang mga namin pinagbibigyan namin ng mga guarantee letter. So we've experienced a lot. And then masaya kami kasi nga pinupush nyo din yung advocates nating mga riders na magkaroon ng safer streets. Yung ginagawa nating commemoration every 3rd Sunday of November, yung World Day of Remembrance at saka yung nung nakaraang November lang 9th tribute ride natin para sa mga naaksidente sa daan. So isa yan sa advocacy natin, Colonel Busita, di ba? So nag-usap tayo, face to face tayong nag-usap dyan sa dun sa nung kasagsagan nga na pumunta kayo dito. Ang dami niyo pong sentiments, ang dami niyo pong binanggit about dun sa problema niyo dyan sa Luzon, problema niyo dyan sa mga politiko na hindi ko alam, hindi naman namin wala naman kaming anong tawag dyan, hindi naman namin problema yung pinoproblema niyo dyan sa Kalakhang, Maynila. So kami dito sa Davao, we supported you. Sumuporta kami, binigay namin yung request nyo, nagpa-convoy kayo dito, sunod-sunuran yung mga riders namin dito, inabangan kayo kung saan sa ang region, tuwang-tuwa kaming lahat dito. Kasi nga, ikaw yun si Colonel Busita yun nagtatanggol sa mga riders na inaapi. Ngayon hindi namin alam kung tagapagtanggol ka pa ba namin, Colonel Busita, o maaasahan ka pa ba namin. Ano ba yung connection nyo pa rin? Kasi tahimik po kayo Hindi ko alam kung maaasahan pa ba namin kayo. Yung mga nalalaman ko na nasa likod nyo, yung mga politikong nasa likod nyo, yung mga magnanakaw, yung mga nangkakamkam, ang lahat ng mga Diyos na po bahala sa inyo. If we prayed intensely nung nakaraang 2016 election, dodoblein pa po namin yan ngayon. Opo, bago po nag-2025, pinagpanata po namin ito. Ako din, bago ko ginawa tong video na to, nagpanata muna ako, humingi ako ng wisdom, ng tulong sa Diyos, para sabihin to at sabihin sa lahat ng Pilipino, sabihin sa mga kapwa kong rider kung ano yung naranasan ko sa inyo. Pinagpasapasahan niyo ako kung kani-kanino,
Nag-message ako, tumawag pa mismo ako dun sa isang kasamahan nyo. Ayoko mag-name drop. Ikaw na mismong laging kasama ni Colonel Busita. Di ba nag-message ako sa'yo, sino ang dapat kong tawagan? Kaninong opisina ko isisento? At saka sinabi mo, mapupunta dun sa sino ba yung hindi affiliated. Ay nako, hindi siya affiliated ng opisina nyo, pero ibang assistant yung makakatanggap nito, kaya pala hindi ako nakaka-receive ng response. Nire-review nyo ba yung mga email namin? Nire-review nyo ba yung mga messages namin? Parang hindi. No? Diyan lang naman kayo sa Kalakhang Luzon may Hindi ko alam. Hindi na rin ako umiimik. Hindi na rin kami nagpa-follow up. Nag-follow up kami siguro ilang beses kasi maraming pasyente yun. Maraming pasyente akong na-assist nun. Tapos nadamay pa kami. Sasabihin pa ng mga tao sa amin na nakatanggap kami ng pera mula sa inyo. Tapos kami lang daw ang nakinabang. Binulsa namin. Kami pa talaga yung naging magnanakaw, no? Ang galing. Kaya sobrang inis ko. Kasi sa sobrang daming taong umasa sa inyo, pinabayaan nyo. Tapos dyan lang naman kayo magaling sa Maynila Kami dito, nagtutulong-tulungan kami. Nagtutulong-tulungan ng mga riders dito. Sariling pera, sariling effort. Nag-charity kami, nag-outreach program kami. Naghahanap kami ng may dito sa Mindanao, kung saan kami nagsisilbi ng walang hinihinging kapalit. Tapos kayo, pupunta kayo dito sa Mindanao, hihingi kayo ng tulong. Kasi malapit ang eleksyon. Malaki talaga problema nitong Busita na to. Nakakainis. Tapos ngayon malalaman ko may magme-message dun sa GC, magre-request ng convoy. Ano yung convoy? Aalilain, gagawin nyo na namang alala yung mga riders namin dito. Pagkatapos yung humingi ng request na gagawin yung magpapa-convoy. Anong convoy? Convoy sinasabi nyo. Kung may mga riders dito na susuporta sa inyo, rerespetuhin namin yung gusto nila. Kasi karapatan nila yon. Pero please naman po, magkaroon kayo ng konting respeto dito sa amin. Kasi may mga leaders po kami, may mga leaders po yan. Na kung magre-request kayo ng convoy dito, pag-uusapan po namin lahat yan, dumaan po muna kayo sa tamang proseso, gaya ng ginagawa nyo sa amin. Ginagawa nyo po kaming baliw dito Yung mga kasamahan namin dito, yung mga leaders namin dito, saludong-saludo sa inyo, Colonel Busita. Tapos ganyan-ganyan lang, easy-easy. Kayo RSAP Mindanao coordinators, alam nyo kung anong ginawa sa inyo. Mas kayo pa yung binigyan ng kayo pa yung gaya ko, tulad ko. Sa akin din napasa lahat ng problema. Sinabihan, pakinamkam ko yun. Pero di ba kayo, nangyari din sa hindi ko alam kung sino pa sa inyo. RSAP coordinator dito sa Mindanao, hindi ko alam. Ayun na nga mga kababayan, bottom line ho dito, itong si Busita hindi mo mapagkakatiwalaan yang walang yan. Ang lang ho niyan, yung pakay lang ho talaga niyan, mailuklok yan si Rog Gutierrez at siraan itong si Vice President Sara Duterte. Senador? Ha? Magsisenador ka pa ngayon? Tumatakbo ka ng pagka-senador? O bahala na ho kayo para dun sa ibang mga kasama natin dito sa PH Update, gustong suportahan yung walang kwentang Busita na yan. Nasa sa inyo ho yun. Pero ang atin ho dito mga kababayan, hindi na... No. Distansya ho tayo. So always, mag-ingat ho kayo mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas.